Samantala po, kaugnay pa rin sa pagdugon sa mga kababayan nating nangangailangan at mangangailangan ng atensyon medikal ngayong may kalamidad, makakapanayan po natin si Dr. Karen Cabigas, Assistant Training Officer ng East Avenue Medical Center, na kabilang sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Department of Health. Magandang hapon po, Dr. Cabigas. Hello po, good afternoon po. Yes, kukuha lang po kami ng update sa bilang ng mga kaso ng dengue at leptospirosis sa inyong ospital. Dito po ngayon sa East Avenue Medical Center po, as of today, July 24, meron po kami kasalukuyang 21 na active cases. Bali po, 7 doon ay bagong admit lang as of yesterday. Ito po, leptospirosis po itong 21 cases na ito? Sorry ma'am, currently 25 po ngayon. 25, okay. Alright. Puro leptospirosis ma'am. Oh, ano po ang kahandaan ng ospital sa inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis dahil sa mga pagbaha po nito mga nakalipas na araw? Ano ho, expected na po ba na aakyat po ito in the next few days? Yes po, in-expect natin na tataas yung kaso natin ng leptospirosis sa mga darating na araw. So, as of simula nung mag-ulan-ulan, nag-ready na po yung hospital natin para sa pagdagsa ng mga kaso. Actually, si Dr. Herbosa ay bumisita na sa ospital para siguraduhin na ready na po ang East Avenue Medical Center. So, meron na po kaming tinalaga na ward specifically para sa mga pasyente natin na may leptospirosis. Tapos po yung mga pasyente natin na darating sa ER pa lang, meron na pong nakadesignate na leptospirosis fast lane para sa kanila, para maagaran ang pagtingin sa kanila. Okay, sapat at meron po. Yes po. Designated ng mga health workers, doctors, para po sa patients na may leptospirosis. Maganda po yan, may fast lane po tayo para sa leptospirosis. Kamusta naman po ang supply ng doxycycline? Ito ho isang uri ng antibiotic. Kailangan po ba ng prescription para dito? Ano po ang paalala ninyo sa publiko? Yes, ma'am. So, yung doxycycline po ay usually binibigay natin as prophylaxis kung yung mga pasyente ay sumulong sa baha kahit wala silang sugat. Ina-advisean na natin na mag-take ng doxycycline. Tapos po, usually ito ay prescription drug. So, kailangan po may reseta ng doktor. Dito po sa East Avenue Medical Center, ready naman po ang mga doktor anytime na magreseta ng doxycycline at available naman po siya sa pharmacy sa murang halaga. Okay, so yung mga yes. naman po darating sa ER na ang kailangan po ay mga yung IV, intravenous na antibiotics, meron na din po kaming adequate na supply. Pati po yung mga gagamitin kung sakaling ma-dialysis ang mga pasyente, adequate na po ang supply. Okay. Para po mas maging aware ang ating pong mga kababayan, ano po ang dapat gawin pagkatapos lumusong sa baha upang hindi po siya tamaan ng leptospirosis? So, kung ang ating mga kababayan po ay lumusong sa baha, syempre pagkatapos po na ma-expose or lumusong sa baha, kailangan maghugas ng paa or maligo lahat ng na-expose na parte ng katawan, maligo, sabunan ang parte ng katawan. Tapos po kung mas maganda kung mag-alcohol din po. Tapos yun po, magpunta na po sa doktor para makahingi ng prescription para sa prophylactic dose ng doxycycline. Okay, and finally, yung pong mensahe ninyo para sa ating mga kababayan, please. Ayun po, mag-ingat po tayo lagi sa ating mga mag-ingat po tayo araw-araw pag lumusong sa baha at andito lang po kaming mga doktor, lalo na po kaming mga doktor dito sa East Avenue Medical Center para po tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Alright, maraming salamat po Dr. Karen Cabigas mula sa East Avenue Medical Center.